Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 3, tuig 2025. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sa nga no sab the Attorney John Destacamento ako sab si Gian Navarro maguban-uban kita hangtod sa alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga dagkong panghitabo diri sa tua, sa national o sa gawas sa nasod o paghisgot-hisgot sa mga mahinungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update gikan sa Pag-asa Visayas, pinaagi ni Sir Jumer Iclarino. Sir Jumer, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Paulo slightly nagkakusog ug hapit na kini makadfall diha sa may Dilasag, Aurora or Dinapigi, Isabela. So latest location na kini sa coastal waters o kay babayunan sa Dilasag na ay maximum sustained wind sa 110 kilometers per hour doon sa sentro. Ang pagkuso-kuso sa hangin mo abot kini sa 150 kilometers per hour. Kini nag-erog sa direksyon sa Kasadpan, amihan na Kasadpan sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. Sa atong track of intensity forecast, unyang alas 5 sa hapon, posible kini na sa vicinity sa Galimuyod, Ilocos Sur o ang kini sa severe tropical storm category. Samtang tungod kini sa kusog na hangin dala sa bagyong Paulo, nakataas gihapon ang tropical cyclone signals number 3, 2 ug 1 diha sa mga probinsya o lalawigan sa Luzon. Samtang atong weather condition diri sa Central Visayas, makasinati kita generally fair weather. Gawas ini na yung mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized thunderstorms. Padayong ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings ug sa latest update ng Bagyong Paulo unya alas 11 sa buntag. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius. Haring adlaw mo salap alas 5:33 sa hapon. Ang dagat mo taob alas 10:53 sa gabi ug mohunas unyang alas 3:33 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:05 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Iclarino. Sir Jomer, on the karong umabot ga weekend, Sabado, Domingo, kaning Mayo pa ba ang ato nga panahon makasinati papatag mga pagpang-uwan ilabi na diri sa Sugbo kay Arloya gid din taon ilabi na sa mga dapit kagigo sa linog, napabili nin taon sila sa gawas, maglisod sila tulog kay lagi mag-uwan-uwan man. Padayon pa bata makasinati sa maong panahon Sir Jomer? So this weekend, nakita nato diri sa Cebu is generally fair weather sa taas ang time na walay uwan. But moderate to high chance gihapon kini mga isolated o patak-patak na mga pag-uwan. Kini mga localized thunderstorms ilabi na sa hapon ug sa gabi. But short duration kini dili kini magdugay mga less than 2 hours or less than 1 hour. So in short, in general, fair weather ta this weekend ilabi na diha sa may amihanang bahin sa Cebu. Kalois kinousap. And despite of kaning sa ato gibantayan nga epekto sa bagyo nga si Paulo, kaning unsa ba ni nabay mga chances nga maka-trigger usab sa mga pagpang-uwan or even mga isolated rain showers diri sa Kabisayan, Sir Jomer?
So walay direktang epekto ang bagyong Paulo sa Cebu. So ang hinungaw niya nakaapekto diha sa Western Visayas. So nakita nato localized thunderstorms this weekend or generally fair weather. Okay, daghang salamat Sir Jumer Iclarino ug maayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. May isa pa yan, ma'am. Salamat ug good morning sa tanan. Ug karon ato nang tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, relief rehab efforts in North Cebu begin. Sa Sunstar Super Balita, bus sa Norte 50% ra ang nakabiyahe. Sa The Freeman, PBBM vows 150 million aid for Cebu quake victims. Sa The Freeman Banat News, Presidente Bongbong Marcos nagkanayon nga di pasagdan sa gobyerno ang Subo 375 billion pesos gipagawas. Sa Philippine Daily Inquirer, quake rescue operations end, Bugo tent city rushed. Sa The Philippine Star, FIVOC says aftershocks could last for weeks. Sa Manila Times, ICCI's adjusted hearings for Duterte, ex-president's health to be monitored daily. Og sa Tempo, quake aftermath rescue operations conclude as death toll climbs to 72. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita,
Office of the President muhatag og dulan 200 milyones pesos nga tabang sa probinsya sa Sugbo nga labing apektado sa magnitude 6.9 nga linog. Samtang mulapas na sa 300,000 pesos nga cash donations ang nadawat sa Kapitolyo sa nagpadayon nga relief operations. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Marcos Jr. karong adlaw ang kahimtang sa amihan ng Sugbo human giigo sa magnitude 6.9 nga linog ning simanaha. Gisubay niya ang mga nangagubang istruktura ingon man mga residenteng namuyo lang una sa gawas human nga tumpag ang ilaha nga panimay nga dala na usab sa ilang kakuyaw human sa mong panghitabo. Sa datos gikan sa ilang command center as of 10 a.m. niabot na sa 72 ka mga tawo ang nakalas og 200 ang nangaangol. Apektado ang pamuyo sa 125,000 ka mga pamilya o 180,000 individuals tungod sa mong linog. Sa ilang situational briefing kaganiyang udto, nakita ni Marcos Jr. nga kinanglano ng tent city alang sa mga pamilyang wala gyud kapuy-an. Kisiguro usab nila ang igong supply sa pagkaon, ingon man mayong supply sa tubig o kuryente. Migahin hinuon ang Office of the President og 180 million pesos aron mapunduhan ang relief and rehabilitation sa mga LGU sa Sugbo. Gawas gana ay 50 million pesos ginabang alang sa Cebu Provincial Government. Adunay tag 20 milyones pesos ang Bogo City, San Remigio ug Sugod. Tag 10 million pesos usab ang madawat sa Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Santa Fe, Tabugon ug Tabuelan. All of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all the support na binibigay natin. Sa Cebu Provincial Capital, nagpusot-pusot gihapon ang hinabang gikan sa mga nagpakabanang individual o grupo. Apil usab sa pag-abag ang libuan ka mga volunteers gikan sa managlayng eskwelahan ug uban pang mga grupo. Sud sa duha ka adlaw, nakadawat ang Kapitolyo og kapin 311,000 pesos nga cash donations. Samtang giandam ang dugang pang relief goods ug ubang mga nagunang panginahanglanon aron mapadayon ang paghatag ngadto sa mga tabangonon. Gideploy hinuon sa kalungsuran ang daghang mga hinabang aron maapod ngadto sa mga residenteng nagagikan sa mga apektadong LGUs. Wala time duration nga gibutang no. Ato is once mapuno ang truck, deploy gyud dayon ta. So we started deploying 5 trucks before 5 a.m. 5 trucks for Tabogon and then 7 a.m. Daan Bantayan, Medellin, San Remigio. CCTN News. Kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu mohatag og 2.3 milyones pesos gato sa 5 ka mga lugar sa amihan ng Sugbo nga hilabihang giigo sa magnitude 6.9 nga linog. Samtang suspendido ang klase sa mga tunghaan sa Dakbayan hangtod karong adlaw alang sa nagpadayong inspection sa mga istruktura. Adunay report si Crystal Joy Felerca. Mutunol og 2.3 million pesos ang LGU Lapu-Lapu ngadto sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog sa amihan nga bahin sa Sugbo niadtong Setyembre 30 sa gabii. Ang 1 million pesos ihatag sa LGU Bogo City nga mo'y sentro sa linog ug nakaangkon og dakong kadaot. Samtang ang 1.3 million pesos bahinon sa lungsod sa Medellin, Tabugon, San Remigio ug Daan Bantayan. Giplanuhan na usab ni Mayor Cindy Chan og sa konseho nga mobisita sa mga lugar aron nga personal nga mahatod ang mga relief goods ug uban pang mga panginahanglanon sa mga biktima sama sa tubig, mga tambal, gatas ug uban pa. Samtang kaganihang buntag, nanguli na ang Search, Rescue and Retrieval Team sa Task Force Lapu-Lapu nga gipadala kagahapong adlaw sa Bogo City. Laing grupo sa mga personnel na usab ang gipadala karong adlaw.
Sa laing bahin, gisuspenso ni Mayor Chan ang mga klase sa pribado ug pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu hangtod ugmang adlaw alang sa ipahigayon nga inspection sa mga school buildings. Inspeksyonon sa mga otoridad ang mga high-rise building sa mga tunghaan aron sa pagsuta kung luwas ba kini sa mga tinun-an ug mga magtutudlo. Mato ni Dr. Ronald Ferrer, ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga gibuhat ang maong lakang tungod kay prioridad sa lokal nga kagamhanan ug sa DepEd Lapu-Lapu ang seguridad sa mga magtutudlo ug mga tinun-an. Samtang wa pay face-to-face classes, ipatuman una ang asynchronous ug modular learning aron nga padayon nga makat-on ang mga tinun-an. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, mga biyahe sa Cebu North Bus Terminal apektado tungod sa kalimitado sa mga bus nga nilarga human sa kusog nga linog. Samtang normal ra ang operasyon sa South Bus Terminal bisan pa man sa mga natalang pagguba. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa nagdumala sa mga terminal sa Kapitolyo nga si Amid Quizon nga limitado ang ihap sa mga bus nga nang larga gikan sa North Bus Terminal. Sumapa niya nga halos katunga na sa mga bus gikan sa Northern Cebu ang wala nakalarga. Tuod kini sa mga natalang pagpangliki sa mga dagkong dalan o gubang infrastruktura dito sa pipila ka mga lungsod. Samtang natanggong pa sa ilang mga garahe ang ubang bus units, human natagamtaman ang epekto sa kusog nga linog. Out lang unta nga magpasensya lang tagamay no juta yung pailob tungod kay medyo lisod man ang pag-travel dito karon mo na nga maghuwat-huwat lang ta because ang waiting time na to medyo taas-taas. Gihangyo ni Quizon ang mga boat manguli sa norte nga magbaton lang una og gamayng pasensya aron makasakay. Dugan sa paghatag og lugway sa mga kadalanan ngadto sa mga service vehicles nga nagkarga og mga hinabang paingon sa mga dapit nga giigo sa linog. Ato kawagon ato mga igsuon dinhi sa Cebu City nga og mahimo dili na lang ta mo private trip pod og pagpanghatag didto ato na lang i-turn over ngadto sa mga ahensyas kagamhanan ug uban pang mga civic groups nga naghimo og relief distribution aron ang ilang hinabang maabot ngadto sa amihanang bahin sa ato probinsya. Nagpabiling normal ang kahimtang sa Cebu South Bus Terminal bisan og wa nakalingkawas sa epekto sa kusog galinog niadtong Martes sa gabi. Gikuralan lang una og yellow line ang ibabaw nga bahin sa terminal human nga nangatagak ang bahin sa Kisame aron malayo sa disgrasya ang mga manakayay. Sini mga assessment gikan sa Provincial Engineering Office, gamay raynon ang natalang pagpangliki gumikan sa lig-on niyang pundasyon. Gipaningkamutan nilang mabalik sa naandang kahimtang ang CSBT sa dili pa ang ting bakasyon karong kalag-kalag diin dagsaon kini sa mga pasahero. Atong kabugnawon sa aircon suyupon man Kisame mo nang giuna natog ayo aron sa ingon nga ma-restore pod nato ang pag-operate sa atong air condition alang pod sa kasayon o kakomportable sa atong mga pasahero. CCTN News. Duha ka mga seaborne patrol nga dunay sakay nga masakop gikan sa PNP Maritime Unit sa Region 8 nangabot na sa pantalan sa Bugo aron moabag sa gihimong rescue operations ug emergency response. Seguridad sa mga residente nga apektado sa linog hugot gigipatuman sa Police Regional Office 7. Ang kasayuran niya to di Arnold Bustamante. Gawa sa 500 ka mga pulis personel nga gipakatap sa 4th District sa Dalvega sa Sugbo nga nabing naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog niadto nga Martes gabi nga nakahatag og dakong danyos ug mikalas na og kapin sa 70 ka mga kinabuhi nga posibleng mosaka pa. Mipadala usab ang Police Regional Office 7 og Seaborne Patrol aron pagpalambo pa sa Lagar Relief Operations. Alas 2:15 ganinang kadlawon ang Seaborne Patrol Unit kadto 17 ka mga personel gikan sa Regional Maritime Unit 8 ug usa ka personel gikan sa PNP Exclusive Ordnance Disposal kun EOD ang hingpit nga naabot sa Pulambato Port sa dakbayan sa Bugo. Sakay sa high-speed nga watercraft, ang ilang misyon mao ang seguridad sa coastal entry point, pagtabang sa response operations ug suporta sa apektado nga mga komunidad. Nangabot usab sa Bugo ang mobile patrol teams gikan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ug ang personel gikan sa Bohol Maritime Police Station gamit ang ilang mga sakyanan. Sila ang gitahasan nga mohatag sa seguridad sa mga responder, mga biktima sa kalamidad ug sa tanang nga munupyo sa dapit nga naapektuhan sa linog. Gitahasan usab sila nga mohatag og medical assistance
distance ug mohimo sa pagtransport sa mga pasyente sa mga health facilities ug pagpalig-on sa overall security sa tibok lugar nga apektado sa linog. Alas 9 ganang buntag, ang PRO7 nakapalihok na og 2,250 ka mga personel. Lakip na niini kadtong gikan sa National Support Unit aron ipaabot ang ilang suporta. Na-deploy na usab nila ang ilang mobile assets sama sa patrol cars, trucks, ambulansya, buses ug motorsiklo ngadto sa mga tambalanan, evacuation sites ug apektado nga komunidad aron pagsiguro nga dili malangay ang response operations. Ang kapulisan sa Central Visayas matud ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga nagpabilin nga naka-full alert status ug anda mo trabaho 24 oras ug mohatag sa dinilian nga emergency response alang sa kaluwasan sa publiko. Ang PRO7 hugot ang pakigalayon sa PHIVOLTS, MDRRMCs ug sa local government units aron mapaabot sa publiko ang mahinungdanon nga impormasyon. Mipasalig si Maranan ngadto sa publiko nga ang kapulisan dili molugak sa pagtabang sa katawhan nga nanghinahanglan silang presensya ning panahon sa kalisdanan. Ang publiko giawhag usab nga magpabilin nga magmabilantayon ug magmonitor lamang sa mga kasaligang tinubdan sama sa PHIVOLTS, CDRRMC, MDRRMC ug sa PNP alang sa tukma ug real-time nga update. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong uwahing balita, Department of Education sa syudad sa Mandaue mopatuman og blended learning. Kini subay gihapon sa epekto sa pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog sa Sugbo ni atong Martes sa gabii. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ang Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Luok ang posibleng mopatuman og blended learning. Kini human nasuta sa mga opisyal nga adunay duha ka building nga mitakilid subay na sa pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog nga miigo sa Sugbo ni atong Martes sa gabii. Mato ni Dr. Edgar Espina, ang admin officer sa DepEd Mandaue, nga sa initial nga inspection sa City Engineering Office ug Office of the Building Official, nasuta nga sagad sa mga tunghaan minus lang ang kadaot apan adunay pipila nga dako ug danyos. Tungod niini, matud ni Espina nga nagplano karon ang DepEd Mandaue nga mopatuman og blended learning alang sa mga naapektarang tunghaan. So katong wala lang mga eskwelahan nga ingon ta mga buildings nga ingon ta damage kayo nga di magamit ngadto. So we opted for alternative delivery mode, blended learnings, modular whatsoever nga mo fit sa ilang gitawag nga curriculum sa school. Pipila pa ka mga tunghaan nga gi-report nga adunay dakong kadaot mao ang Kubakob National High School sa Barangay Kubakob ug Don Gerardo National High School sa Barangay Upaw nga nahugno ang ilang mga kisame. With regards to the question kinsa mo pa-repair, of course we will request that to our central office ug dahil makatabang po ng LGU nato ug ang uban pa mga gitawag nga government agencies nga matabang, so we will accept all this. Alang sa mga wala na apektaran nga mga eskwelahan ug gamay lang ang danyos, matud ni Espina nga mobalik ra sa normal nga face-to-face classes. Nagpaabot pa sa abiso ang DepEd gikan sa City Engineering Office ug Ubo kung balik na ba ang klase o kung unsa nga mga tunghaan ang delikado o makabalik na sa normal nga operasyon. Sa kasamtangan, gipahimangnuan na ang mga principal sa apektadong mga tunghaan nga mohimo og plano sa alternative learning. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department ngayong nagdungog kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik partner giyan, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasud ug makadawat ta og maki-update ta sa unsa kahay sitwasyon padung didto sa norte. Sa atong pagbalik ato kanang Sayran, please stand by usab. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Alright, balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kauban ninyo silang Gia Navarro o Crystal Joy Felerca. So, grabehan ang mga pagkita buning semanahan, no? In good, Murag. Kanang draining kaayo nga kita nga na diri sa Subo unsa ni makasinati pa ta og mga aftershocks. How much more didto ang mga naa sa epicenter, partner Gian nya. Aside kaning kani sa diri sa Visayas, kaning linog, napa po naguna-una punta dito sa Luzon kay uso po din taon sa bagyong Paulo. Wapaka-move on wapaka-bangon og halos ang ubang dapit tumangigo sa bagyong Upong na apay bagyong Paulo. And to know everyone, no, karon terminated naman ron, no, ang search, rescue and retrieval operations as per Office of Civil Defense. So ang ang focus na lang karon is relief operations. Speaking of relief operations, ang atong regular host si Ma'am Malu Padong ni siya sa amihan nga bahin sa Sugbo para magpadangat dito og mga tabang. Unya na siya karon sa atong linya para madung unsa kay sitwasyon padong dito, partner Gian. Ma'am Malu, good morning. May buntag Gian, may buntag Crystal, may buntag sa atong viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa CCTN Channel 47. Karon mga orasan nagtadlas danan pa sa amihan ng bahin sa Norte Distrito, no. Uban ta sa pipila ka mga grupo sa mga voluntaryo nga moabag usab sa mga kaigsuonan composed of mga riders sa Grab o sa Move It
isip-tipik og kabahin sa ilahang ikatulo na kaadlaw karon nga paghatod og hinabang adto sa mga naginahanglang mga biktima sa linog dito sa amihanang bahin sa lalawigan sa Subo. Kaganina gikan sa Cebu City gikan ang grupo mga alas 6 kapin no sa Kabuntagon Gian ug Cristel niya. So far okay pa ang dagan apan namatikdan ginigabot nimo sa bahin sa Liloan paingon na ngadto sa Compostela ug sa Danao. Mamatikdan jud nimo nga ni hinay ang dagan sa trapiko ug hinay-hinay na usab ang paglihok sa mga sakyanan kasagaran sa masundan mauna kining mga sakyanan nga daghag mga karga nga mga tubig ang uban mga hygiene kit do na say ubang mga sakyanan nga nagdaog mga kinarton nga mga pagkaon and murag tanan karon no atong makit-an nga hinay-hinay nagpadagan paingon gyud ngadto sa northern portion of the province of Cebu. Ang uban nini naghazard, ang uban nagpapilit og relief goods, do not delay. Apan sa atong nalabyan sa pila kabahin usab sa Dakbayan sa Danao atong nakita nga usa sa nakatampo sa hinay nga dagan sa trapiko mao kining ubang mga grupo nga muhunong sa daplin sa kalsada kay posible naghuwat sila mga kauban o mga convoy. So ibaw ko nga sayod mo sa inyong mga coverage Ian o Cristel nga ining abot sa Danao dunay portion din ha paingon na ngadto sa unahang bahin nga gamay ang daan no. So I think sa mga first timers nga moabot din nga bahin sa Danao City mas may siguro nga mulahos na lang paingon sa Carmen ug dito maghinuwatay kay sa anha gyud mismo sa Danao kay gamay ang daan sa pipila ka bahin and at the same time ang ilahang papel nga relief goods do not delay mausad hinooy kuan hinoon kanang ni-counter sa ilahang tinguwa nga paspas nga moabot no kay ang uban nga mga sakyanan matanggong sa tungod nila. So sa pagkakaroon diyan and still maayo ang kahintang sa panahon medyo init-init na considering nga alas 8 kape na manginaota nga magpadayon ning hindot na tiempo sa panahon aron sa dili sa nga mabalda ang pag-apod-apod no sa mga hinabang ngadto sa northern portion of the province of Cebu. Ato makita makalipay na daghan kaayo ang para nako kining traffic is a happy problem no because it means a lot of people are going to the northern portion of the province na muhatag og hinabang agig-abag usab sa mga panikamot sa ato ang mga kagamahanan ug ng kalain-lain nga LGU. Kian, Cristel? Mamalo, kaning aside sa duri mga service vehicles, nabay mga ni sabay usab paingon sa norte ang mga siguro mga pribado nga mga individual dala ilang nga mga sakyanan kay we understand nga doon siguro uban pa nga mo apas og adto dito sa norte to check their relatives kung okay ba sila after sa nahitabo nga linog mo ba ni ato nga nabantayan Mamalo? Yes, medyo na yung uban na portions nga naputol yan but yes, majority are private vehicles. Naamantay makit-an nga mga government vehicles katong kasagaran mas mauna gyud sila no because naasad sila yung mga siren o mga emergency signals mas makasutoy sila labi na gyud kung mga ambulansya paingon sa bugo sama sa naagi kaganina nga mo give way sa mga private vehicles. So it's ay ba nagikaingon Mamalo nung medyo happy problem ang tuod ang traffic pero ang usa siguro sa mga concern ani Mamalo siguro no kanang ni mga kita ni moagi nga mga ambulansya kay lagi ni mga ipang refer nga mga pasyente especially from the northernmost part kinahanglan dadon sa mga tambalanan sa Metro Cebu gumikan sa ilahang medyo talandugon nga kahimtang is it Mamalo? Yes, but so far, makaagiman mo priority, in fairness, mo give way sa mga sakyanan. Doon na lang ubang mga bus, no? I think nakapasa din sila mga minibus. Usog padagan, as expected, rin bahin sa lalawigan sa Subo, basta na sa uban nga, mag-apas siguro sa mga pasahero, maong maapituhan sa ilang mga biyahe kay mas daghan ang imong makitaan ng mga pribadong sakyanan o mga pribadong individual na mitadla sa kadalanan karong mga orasa. Nabay mga traffic enforcers Mamalo nga nagbantay along the way just to make sure nga bisan pa man og slow moving pero makaaginod at least ang dagan sa sakyanan Mamalo? Sa Dakbayan sa Liloan ug sa
sa lungsod sa Liloan, sinakbayan sa Danao, doon natin nasugpatan yung mga traffic enforcers, no? Mga regular traffic enforcers na niabag sa trapiko. But I think walay nag-roving aron mo tan-aw mo paaginod sa mga nakatang sa dapit sa kadalanan dinha sa Danao area. So posible nga usa na sa tan-awunon apan iniglapas nimo sa Danao, inigabot nimo sa Carmen, mahawan-hawan, but dili gyud samaan ng regular days na sutoy-sutoy ang dagan kay daghan naman sad ang ubang mga sakinan nga nagpaingon dito. Ang uban makasabot agiyan nga medyo hinay mo padagan tungod kay doon na sa bugat na mga karga, mga tubig, mga dilata, ug uban pa nga mga relief goods nga ilasan giandam para sa norte. It seems also mamaluno base sa video footage nga gipadala nga among nadawat nga rino. It seems ka medyo gamay-gamay man sab siguro ang mga nagdagan ron nga mga buses flying north Mamalo. Sorry, di kay maklaro diyan. Okay, it seems nga base sa gipadala nga video footage, medyo gamay-gamay ang mga bus gani biyahe paingon sa norte Mamalo. Yes, naay mga bus ni biyahe, although makaingon ta nga gamay-gamay kay mas daghan gyud ang mga private vehicles nga nang biyahe karon, no? So ako huna-huna giyan na kining daghan karon sa mga taon naman ta sa Carmen area, no? Pagipag-agi nato sa City Hall, Municipal Hall sa lungsod sa Carmen, mao gihapon mas paspas ang aginod kung itandi sa Danao, pero nagyoy areas nga mag-abot ang mga sakyan na, no? So kung mao ni ang sitwasyon karon adlaw Biyernes ting trabaho, atong gi-anticipate na posibleng mas hinay pa o mas daghan pa unya ang mo abag, no, o mo anhi sa ang ng bahin sa lalawigan sa Subo ugma ug Domingo kay mo usad ni kasagaran to makita sa social media nga nangandam sila kay mo ari ug north over the weekend. I agree to that, Mamalo, nga murag ubay-ubay na gud ang nangandam nga para mopadangat og tabang karong weekend nga wa nay trabaho. Daghang salamat kaayo sa imong live report, Mamalo, og amping mo sa inyong biyahe paingon sa amihang bahin sa Subo. And to her team. And also sa Grab and Move It. Salamat, Gian and Cristel, atong paningkamutan, no? We hope nga kanang okay lang yun ni ang dagan kay medyo upat na to sa 5 ka lungsod o dakbayan ang ato ang suwayan o abot karong buntaga o niya. Suwayan na to kung na-signal matag karon og niya mga tag-update sa newsroom. Nanukat na lang gikan sa lungsod sa Carmen alang sa Hello Cebu may Buntag Pinoy Malu Ilocando Tabar City. Taga mo kadto ang atong nadungog nga live report gikan ni Ma'am Malung nga nasya karon kasamtangan na karon sa lungsod sa Carmen ug padung pa ni sila sa Northern Cebu. Atong kuanon partner giyan no murag alas 8:38 na unya gikan sila alas 6. So more likely mo so kana nga mga kung ako taga North banggid ko. Okay. Inga na nga mga oras partner giyan murag na naunta na sa mga tabugon ingon ana nga mga kuat kay 6, 7, 8, 9 mga 8 or 9 kape na kung sa amua padung mi sa Santa Fe mga 9 kape na sa or bisag mga 8 kape na sa Hagnaya nga or kanang padung na basta duol na siya dito sa Hagnaya ba sa San Remigio nga which is appeal pod sa naapektuhan. So atong namatikdan partner giyan nga hinay gyud ang dagan or kanang traffic jud karon dito sa padung sa Northern Cebu kay as we expected lagi, naghinahinay na po ni pagpada og mga relief goods, mga essential goods dito sa Northern Cebu. Kay atong namatiktan ba partner giyan sa bisag kagahapon, as of kagahapon, daghan gihapon atong makita sa social media nga moingon nga wa pay tabang nga napadangat diri sa amua. Oo, pay tabang gani natin mga nadawat nga mga reports even from the other media outlets ka doon mga pipila ka mga pamilya nga nagatang na lagi dito ta Prince Calzada mananay mga nagbutang og kanang placard or kanang kuan nga suwat nga signage nga help nga nawa pa mi kadawat og tabang and mo na tong nabantayan no nga ang usamang gud atong nakuan nga Bugos City dito na poor tanan ang kanang nabubo tanan mga ang attention sa tao so ang mga hinabang na kay mo na dito ang epicenter. But ato i-consider nga apektado pod ang lungsod sa San Remigio, Midilien, Daan Bantayan, Tabugon, Tabuelan mao ni nga mga lugar ang apil pod ang Bantayan Island. Yes. But atong kung kuan lang diri gyud sila ang kani nga mga atong dimension nako nga mga lungsod mao gud to ang grabeng naapektuhan unya. Usa man gud pod partner giyan we kanang
we understand nga usually ang tabang adto na pud dayon mapundok sa Bugo City kay katong padong Bugo City Bugo City mo adto kag Midilien daan bantayan suduno naman na nga mga kuan ang suduno na naman na nga mga lungsod ang kaning Midilien daan bantayan ang sunod sa kaning Bugo kay San Remigio and sa other na pud nga part suduno na pud nga part ang Tabuelan kaning Tabugon ana ba nga mga kuan so atong nakita sa mga reports nga daghan ang mga taytayan nga nangaguba ang mga karsada so but atong na kuan pud katong nahinabi sa press con ni DPWH Secretary Vince Dizon ningon to siya the day after or Wednesday afternoon nga press con ningon to siya nga papaspasan gyud ang pag clear sa mga karsada aron nga kaning mga atabang gikan diri sa Metro Cebu maipadangat dito sa Northern Cebu maabot gyud labi na sa mga tumoy mga sudlunon nga mga lungsod ug mga barangay and even the last mile areas sa Sugbo. Ang importante, help is on our way. Okay, Bo. And then mobalik ko sa katong una nga naputol nato no. Ni paibaw kagabi effective mga alas 6 sa gabi as una na confirm to ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empases and nipagawa so pamahayag ang OCD Office of the Civil Defense nga ano to, terminated na ang ilang search, rescue, and retrieval operations. Matod sa gipadala nilang impormasyon nga, accounted na ang tanang mga bodies or any signs of life nga ilang nakitaan sa Bugo City, even sa lungsod sa San Remigio, Daan Bantayan, o Midilien. Gani, balik-balik nila, gipangsubay nila ang mga dapit o wasilay o kapilan nila gisubay and wala nila nakitaan nga mga signs of life. So nahukman nila ang termination sa SRR gumikan sa makuti nga considerations pinaagi sa Regional Incident Management Team, Incident Commander Dennis Ato o inobanan usab ni Civil Defense Administrator Under Secretary Harold Cabreros atol sa pagbisita ni PBBM kagahapon dito sa Bugo City. Ug nya atong na kuan nga at least ba from dili lang ang mga local government ang nagtinabangay diri kay sa atong nakita partner giyan ang mga like diri ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug kaning mga sidingang mga lungsod kay naghinay-hinay na pagpadangat sila mga tabang sa kung unsa may ilang ma-offer didto just like kanang pagpadaog mga rescue teams nga motabang sa search and rescue retrieval unya kagahapon ang or at bisag katong pag Wednesday naghinay-hinay na pagpangabot ang mga national officials to assess or unsa susi nila ang mga sitwasyon dito sa Bugo City and we hope nga kana laging mga kanina ato sa atong front page kaning naay mga ayuda nga moabot didto sa kaning mga apektadong mga lugar. We hope nga unta kaning mga tabang kanang mapadangat dayon immediate sa mga pamilya nga nanginahanglan partner giyan, may it be financial, may it be relief goods, mga pagkaon, and we hope nga unta dili unta ni ikanang iset aside unta ni ang mga pamulitika partner giyan kay usagid ni nga di nato malikayan kanina ay mga ayuda nga iagi sa mga government, iagi sa mga LGUs nga kanang di nato although wa man tay nakuan pero kana ba we hope nga iset aside na tabangan ang tanan tungod kay ang tanan man po ng apektado dili mamilian ang mga hatagan kay di ba common problem ug na yung mga kuan say mao pa na cost nga mag-away-away partner giyan. Oo, lisod kaayo in town no. Gani kung anyway sa inyo nakit-an na no mao na ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon dito sa syudad sa Bugo. Kuyog ang mga opisyal sa mga national government officials although nag-advancement o inspection sila si DPWH Secretary DOT, Department of Tourism, DSWD si DSWD. Chalian. Ilang gisubay ang kahimtang man to ilang gisubay gid ang mga sudlonon nga dapit gisubay ang mga damage ang mga major damage from different structures from the government-owned properties o apil ni kining simbahan
ako personally marag nasakitan man ko sa katong simbahan nga natumpag dito sa daan na Bantayan. And Bantayan po. Bantayan o managyud nga ing-ana nagyud hinungdan nga human nga nakita gyud ang kahimtang dito kagahapon no na gibutyag Dia Marcos Jr. during their command how do I call this kaning ilahang meeting, briefing, command briefing nga mohatag og dulan 200 milyones pesos nga hinabang ang Office of the President ngadto sa Cebu Province. It's 50 million pesos, and then some LGUs dunay that ranges affected LGUs consists from 10 to 20 million pesos, and on top of that dunay gigahin nga pundo gipapaspasan na usab no ang paggahin og igo nga pundo alang sa pag-abag na usab on the ongoing relief operations. Karon mas na-focus naman sa relief operations gikan sa siguro nga mapadayon ang health services hangtod sa maayudahan ang mga apektado nga mga residente. Tungod kay grabe naman gyud ang nakita gyud nga kahimtang and usa sa mga gipagnantawan ni Marcos Jr. because we terminated the SRR masatagan hanatagan nila pagtagad ang paghimo og tent city aron kapuy-an sa mga residente nga patingluoyan na wad-an gyud in town o Pinoy-anan halos wa gyud sila taro nga kapuy-an gani wa gyud sila taro nga katulog as of now nga sige pa ang aftershocks partner giya ng uban ka. Ay sa akong nakuan gabi sa akong auntie namo kay auntie dito sa Bugo. Di kaluyan daw nga wala daw nag-uwan dito. So wala ginaba murag kita diri nga kanang mag-uul puta kay sige uwan diri magsakit pa tong dugan magunaw na ba nga nay mga tao nga nagtug sa karsada in town nya. Kanang ingani ang sitwasyon bitaw ba nga kanang mga lang more sakit kay sa dughan gid magtan-aw aning makita nato sa social media. Dami nakagapon katong if kakita ka atong mga lungon bitaw nga nagsunod partner giyan nga nakatong na akong katugong picture nga very powerful sakit kay siya sa dugan katong usa ka inahan nga injured pa in town siya nagkuan siya sa lungon sa iyang duha ka mga anak sus pastilan gid dito ang Cristel kay lisod bagid kayo pero ang anyway ang Cebu provincial government in fairness silang Governor Baricuatro hands-on good sila grabe from attending from nataptan man gid siya sa linog during the pageant sa Miss Asia Pacific International dito ko kalimot in town sa grabing karatol ni Madam ni Mitchell Palabsanon kay grabe gid ang trauma ato pagitabo. After that dali siya naka-responde, dali siya nakamugna sa incident command post. Antod nga pagkakadlaw ni diretso siya dito hands-on gid in town along with other officials sa Capitol just to make sure nga hope is along the way na gani sa latest post sa Capitol Health Consultant nga si Dr. Nicole Catalan ni hangyo in town sa mga kwan nga comment na siya sa iyang social media kung asa nga mga lugar na nagkinahanglan og tabang indicate some information and sumbong gid sila kung ugaling dunay mga panahon nga gihord di ay ang hinabang ug di maabot sa ilaha kay gipaningkamutan gid in town nila muna gid sila og paningkamot aron maabot gyud ang una ang relief goods ngadto sa ilang mga lugar and I do believe that ang pundo nga gihatag aside sa pundo from Office of the President gipadali na usab ni Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagapagawa sa mga uban pa mga pundo nga panginahanglanon alang sa rehabilitation efforts especially nga dunay mga government properties nga affected gid in town kana mga taytayan Tambalanan, Tambalanan. Which is very listed kayo dito. Ang katong kuan ni noon mo to ang ingon ni Secretary Dizon nga unahon to ang mga tambalanan dito sa Bugo City aron nga tungod kay ang mga patients na in town sa gawas but hopefully if ma-fix na to as soon as possible makabalik na in town sa sud ang mga pasyente kay
So pait kay partner Gian as atong nakita man gid diri sa CCMC katong gipagawas in town giuwanan pag yun. Pero kaloy si Ginoo after nga na check ta gid nga okay ra gipabalik ra gid sila thereafter. And in fairness sa kana mga to be specific dito sa Bogo Provincial Hospital ni mga talandugon kay sa mga pasyente. In fairness usab na refer gid sila sa mga tambalanan, just to name a few, ang Danao Provincial Hospital, Augusto Glaish Vicente Soto ug sa UCMed, just to make sure nga mapadayon gyud ang ilahang pag-recuperate gato kanila. And ang importante gyud don, Cristel, no, labang ta sa lain nga topic aside sa pero linog gyapon, pero bitaw no, believe kay ko sa mga bayanihan sa ato mga Subuanon. We hope nga kanila gisagingon pa ganina ni Ma'am Malu nga ang traffic karon nga padung sa Northern Cebu, it's a happy problem. So kay makita nato nga nagtinabangay gyud ang kanang isig kuan og mga initiative ba kung kung unsa nga mga tabang ila pwede mapadangat. And we appreciate nga bisag katong naalang taon sa ilang mga balay mag-decide pag adto sa kaning mga affected lugares, nag-send lang ni sila og mga GCash bani or unsa maning and anyways nga maka-send sila og kanang financial aid didto sa mga nag-organize og mga fundraising. And also kudos pud aning mga nag-fundraising partner diyan nga nabatay mga sa atong regular host, si Attorney John Destacamento, nag-fundraising po ni siya para sa mga affected dito sa Midilien, which is ang iyang hometown. Kay usap pod in town sa grabing naapektuhan niya sa kuan lagi nga lisod pod, wala pa kay na manapadangat nga tabang dito. And sa Kapitolyo gani pa lang no, sugod pa lang pagkaudto pa lang no, nag-anam-anam. Actually, subay gid ko sa morning medyo mingaw-mingaw pa ang Heritage Park, pero naka-standby hinoon ang mga kadagkuan from some concerned offices sa Capitol aron pagsubay sa kahimtang. And then pagkaudto pagkaudto nag-anam-anam na og abot ang mga volunteers, nihatag sila sa ilahang panahon. Una, ang mga medical students ni padangat sila nga kaandam alang sa pag-abag for possible medical mission gani. Ipa-deploy sila, on-call hinuon sila anang panahon na. And ang mga estudyante, ang mga batanon, especially katong sa from colleges in Cebu, naghugop gid sila sa Kapitolyo aron una paghatod sa mga hinabang, pagdawat sa mga hinabang, ikaduha pagpamutos sa mga relief packs, ug ikatulo pag-aswat, pagkarga sa mga hinabang padung sa mga trucks, paingon sa mga trucks and mga sakyanan nga willing usab nga gamit as service vehicle aron mahatod ang maong hinabang not only in Bogo City, apin usab ang mga kasilinganan nga dapit sa 4th distrito nga hilabihang giigo sa magnitude 6.9 nga linog. I hope mapakita na nato no, not only in Kapitolyo, even ang Cebu City. Okay, we see nga kanang daghan gyud ang mga LGUs nagtinabangay or nagpadangat na og mga tabang nga pwede nila mapadangat dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dili lang diri sa local but dito sa lain-lain nga mga mga lugar. Sa akong nakita gina ang Pasig. Usa to gani na Pasig LGU nagpadana og mga medical team man siguro to nga mo kuan diri. Mga partner Gian, we appreciate. And sa amo asab sa lalawigan sa Bohol. The moment after nga nakita na grabeng epekto sa linog, di pahibaw si Governor Enrico Aris Umintado nga nag-andam sila og 5 milyones pesos. And I hope naka-deploy na ang mga medical team sa lalawigan sa Bohol aron moabag na usab sa mga nangaangol o not only ka na mga nangaangol, mga samaran, apil na ang mga naka-encounter o grabe nga trauma human sa kusog galino kay digid dalim in town ang trauma nga gibati labi na sa mga bata. Mao jud na partner Gian. So we appreciate all those who kanang nag-exert og effort para makapadangat og tabang dito sa Northern Cebu. And sa atong nadungog ganina sa live report ni Mamalu, traffic na, Bernes pa lang, traffic na padung dito. So expected na ni nga karong weekend mas daghan ang mo padala og tabang dito kay way mga trabaho. So usa siguro ni partner Gian pahimangno niya ganina nga
kani sigurong mga vehicles nga or private vehicles nga naisuwat nga do not delay lagi nga do not dili delay, sa do not karsada. We hope nga naaman siguro itarong nga signal diring dapita dira pa man sa may Danau. Tarong pa man siguro ang signal sa diha. So I think pwede ra mo mag-communicate kung asa mo magkita sa usa ka lugar nga mag-abot na lang, maghugup na lang. Dili mo maka-agrabyado or di mo makabalda dira sa traffic ay kanang flow sa traffic dira sa may Danau area pa lang kaysa report ni ganyan ni Mamalo Danau pa lang didto more katong gamay nga dala didto pa hinuon mas lisod ang hinay kayo ang movement sa traffic. So kana one thing although sa tinguha lagi nga do not delay kay paspas ang para mahatod dayon ang mga tabang but kita mismo murag nakakosta og traffic para sa lain nga nagdali pud in town sa paghatod og tabang. Speaking of nakakosta og traffic, dadyo ko'y gustong banatan ha. Nini nga mga panahon na ilabi na ning mga kaniingan ning mga krisis, dadyo ni dikit kalikayan nga dunay mga mapahimuslanon bitaw. Sa mga ako lang hangyo bitaw ha, weekend naman gyud yan, lao pa naman gyud ang traffic. Sa uban pa nga mga tawo nga ilag yung pahimuslan. Bisan paita no kana mga lugar nga giigo sa Kusugalino kung nakapait moari na mga tao para makiusyoso wa man nam sa nagtunol og tabang o kuno galing himuon kumahimo ni kay i-giveaway sab nato ang mga daan palihog no alang sa mga service vehicle from government or even ang mga nagpakabanang individual nga mohatag gyud og tabang gani ilang plano is mohatag na lang sila direct kato sa LGU aron at the same time sila makagather, makapamutos ug alang sa uban pa especially katong mga netizens nga nahango lagi sa monetization kailang nakita nga through malagi ng poverty porn no ay nalamog dugang-dugang sa kahasol please ha kanato mga kadalanan i-giveaway na lang nato sa mga na do not delay ay na lang hindi na lang ta magdala-dala og gridlock sa dagan sa trapiko kay na another problem na sab nga sulbaron. Pero alang sa uban pa nga mga tao kanang for sure na iban pa nga mga vlogger ko no hay nga moadto dito sa lungsod kay ilang nga bidyuhan o nya pang monetization nya pa ni delay pang blur ang mga kanang pastil nya dili pag ay, naku, na lagi din tayo. Pakonsensya naman kayo, please. Ha? And aside from that part again, I would like to emphasize this kaning ayaw mo sigig post o kanang AI nga mga kanang sana mga AI-generated images. AI-generated images nga maka-cause in town og kanang panic sa mga tao labi na dito na to ang fake news. Kana kay daghan kayo nag-spread nun nga kani daw expected by this time kusog na pud nga linog nga pwede dili na lang ta mo add sa kanang kasakit nga gibati karon sa atong mga kaigsuonan nga naa sa Northern Cebu. Of what tay mabuhat, magpuyo na lang ta. O mag-ampo. Mao lang na if di ta ka kuan, we can help in any way possible kanang pag-ampo. Usa na gyud na nga iampo nato nga dili lang mag-uwan didto kay kay bota sa ilang kahimtang partner giyan and Speaking of pag-ampo, ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Ang ginawa mo ay tinugdanan sa tanang mga mayong butang. Busa na kayo yun kita na kung wa ang Ginoo, wa kayo mahimong nga mayong ang tao. Dili yun mayong ibuwag sa tao ang iyang kaugalingon sa Ginoo kay ang paghimo nini delikado ang imong kinabuhi. Ang sanga kung walay punuan, dili yun magkapamunga. Kaya anhaman mapuha sa tanan niyang gikinanglan ang sanga sa punuan. Iyon sa din ang kalagmigitan sa tao sa Ginoo. Kaysa panultiun 3:5 ngadto sa 6 ng imaman. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gyud pagsalig sa imong kalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kinahanglan nga bugos sa tibok natong kasing-kasing atong ihatag ang pagsalig sa Ginoo. Siya ang atong magbubuhat, usa siya ang nasayon kung unsay mayon natong buhaton. Mga igsoon,
mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagambok kita. Dahil itong amahan, pinagi si mong pulong na mugna ang tanang butang din sa kalibutan. Bukha ang among mga mata sa kamaturan, naway kapuslanan ang among mga kinabuhi kung wala ka. Pusa ihatag ka na mo kini, kanimo. Iimo kami, buhata ang imong kabubuton. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Daghang salamat Archbishop Alberto Uy, Archbishop Emeritus Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among News Manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa News Department, Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond og diri sa studio ang atong source of happiness, Ferdy Katamislat Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John De Sacramento, in fairness no, busy gid sila mga relief operations. That's good, that's good. Sangan nilang Attorney og sangan usab ni Attorney John De Sacramento, ako usab si Gia Navarro. Happy weekend ka natong tanan og atong ipadayon ang pag-ampo una alang sa kaluwasan sa tanang mga ana dito sa amihan ng Sugbo sa napadayon nga relief operations. Ikaduha, aron nga sa hinay-hinay mo maayo ang kahimtang sa mga apektado. Libuan ka mga apektadong residente human sa kusog nga linog. Og ikatulo, alang sa hingpit nga pagbangon sa amihan ng Sugbo. God bless us all. Bangon, Sugbo. Hangtod Lunes po, din sa inyong paboritong tulumanon. Hello, Cebu. Mayong buntag, Pinoy. Hello, Cebu, mayong buntag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,